Matikas, matapang at walang inuurungan. Ilan lang yan sa pagkakakilala ng taong bayan kay incoming President Rodrigo Duterte. Ngunit ayon sa isa sa mga kapatid ng dating alkalde, hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makapaniwala sa narating ng kanilang kapatid, lalo na't noong kabataan nito ay may kakulitan. Mas kilalanin pa natin ang ating susunod na Pangulo at alamin pa natin ang istorya ng kanyang kabataan sa espesyal na ulat ni Sweden Velado. The Punisher, Dirty Harry ng Davao kung ilarawan si incoming President Rodrigo Roa Duterte dahil na rin sa kanyang personalidad, matikas at walang kinatatakutan. Subalit ano nga ba ang tunay na pagkatao ng susunod nating Pangulo? Ano ang istorya ng kanyang pagkabata? Sa subdivision na ito sa Davao City, natunto ng PTV team ang bahay ng mga Duterte. 6 na dekada nang nakatayo ang bahay na ito ng pamilya Duterte. Simple man kung tingnan, pero ito ang saksi sa makulay, masaya at masiglang pagkabata ng susunod na Pangulo ng Pilipinas, si Presumptive President Rodrigo Duterte. Si Eleanor Duterte o Manang Baby kung tawagin ang panganay na anak ng abogado at dating gobernador ng Davao na si Vicente Duterte at public school teacher na si Soledad Roa Duterte o kilala rin bilang Nanay Soleng. Dahil nanatiling dalaga at walang pamilya, sa kanya na ipinamana ang kanilang bahay. Mapalad ang PTV team na masilip ang loob nito. Pagpasok sa pinto, makikita sa kaliwa ang sala ng mga Duterte. Nasa gawing kanan ang dining area at sa dingding ay nakasabit ang iba't ibang larawan at news articles patungkol sa mga Duterte. Sa likod ng dining area ay may kusina, lababo at palikuran. Ayon kay Eleanor, plano nilang pamilya na buksan sa publiko ang bahay at gawing museo, kaya't sinimulan na ang pagdikit ng maraming literato sa dingding gaya ng sa kwarto ni Nanay Soleng. Narito po tayo ngayon sa loob ng kwarto ni Nanay Soleng, ang itinuturing na the disciplinarian ng pamilya Duterte. So dito po ay makikita yung kanyang lamesa, upuan, narito din po yung kanyang aparador at maging yung kanyang toothpaste at toothbrush. Kaso kung mapapansin niyo po ay wala pong kama dito sa loob upang magkaroon ng mas malaking espasyo at pagkakataon yung mga bibisita dito na makagalaw at matingnan isa-isa yung mga larawang nakadikit po dito sa dingding. Sa gilid ng hagdan, paakyat sa ikalawang palapag, matatagpuan ang ilang family pictures ng mga Duterte. Sa larawang ito, makikita ang pencil sketch sa magkakapatid na Eleanor, Roddy, Jocelyn, Don at Bong. Kuha naman ito sa silver wedding anniversary ng mag-asawang Vicente at Soledad. At namumukaan niyo ba ito? Yan si incoming President Roddy Duterte. Kuha umano ito noong siya ay 6 na taong gulang lamang. Kwento ng kanyang ate, maging siya hindi makapaniwala sa narating ng kapatid dahil nung kabataan ni Digong ay may kakulitan at galaraw ito. He's always like that as a kid, para bang hindi na mapakali. At age of 14, marunong na yung magpunta sa sabungan, marunong na yung magbilyar, puro barkada. Gayunman, sa kanila magkakapatid, pinakamalapit siya kay Roddy. Being the oldest, parang ako ng matriarch. Of all the siblings, kaming dalawa ang magkasunod. So, he's 71, I'm 74. I'm 3 years older than him. So, like any other sibling, siyempre kung sino yung kalapit mo, yun ang you're never closer to your youngest brother. Mayroong 4 na kwarto sa second floor, subalit inaayos at nililinis pa ang loob ng mga ito para gawing bahagi ng museo. Sa ikalawang bahagi ng aking special report, alamin ang iba pang nakakatuwang kwento ng pagkabata ni incoming President Rodrigo Duterte. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado, Davao City.